MAPE 1, Health 1, Quarter 1, Week 3. Magandang araw mga bata! Kamusta na kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating layunin ngayong umaga ay nasasabi ang kahihinatnan ng pagkain ng di masustansyang pagkain. Pero bago tayo magsimula ay atin munang awitin ang awit na ito. Sabayan niyo mga bata sa pag-awit. Ang gatas at ang itlog ay pagkaing pampalusog. Ang saging at papaya ay pagkaing pampaganda. Ikaw ay uminom ng gatas at kumain ka ng itlog. Hindi magtatagal at ika'y bibilog. Alagaan mo ang manok, bibigyan ka ng itlog. Ang gatas at ang itlog ay pagkaing pampalusog. Ang saging at papaya ay pagkaing pampaganda. Ika'y uminom ng gatas at kumain ka ng itlog. Hindi magtatagal at ika'y bibilog. Alagaan mo ang manok, bibigyan ka ng itlog. Salamat mga bata sa pagsabay. At ngayon ay ating balikan ang ating nakaraang aralin. Lagyan ng check ang masustansyang pagkain at X naman di masustansyang pagkain. Pizza slice. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama. X. Sunod. Saging. Ano ang inyong sagot? Tama. Check. Susunod, mansanas. Tama muli. Check. Burger. X. At ang huli, talong. Check. Mahusay mga bata. Ang pagkain ay isa sa mga kailangan ng tao para mabuhay. Pero hindi lahat ng pagkain ay makakabuti sa ating katawan. Ano nga bang ibig sabihin ng hindi masustansyang pagkain? Ang di masustansyang pagkain ay mga pagkain sobra sa tamis o alat na nagdudulot ng sakit sa ating katawan. Ito ay dapat ipasang kainin. Mayroon akong isang kwento mga bata at pagkatapos ng kwento ay sagutin niyo ang mga tanong. Narito ang kwento. Handa na bang makinig? Si Epi ay batang mahilig sa mga pagkain di masustansya. Chichirya, soda, at fast food ang agahan niya lagi. Kaya naman, 6 na taong gulang pa lamang siya ay napakalaki na niya para sa kanyang mga kaibigang sina JP at Ethan. Minsan, nagkayayaan silang maglaro sa plaza. Niyaya, ngunit ngayaw ito. Mas mainam pa raw ang kumain kaysa maglaro. Hindi daw niya kayang tumakbo at mabagal siya. Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan, sabay tukso sa kanya. Biglang nalungkot si Effie sa kanyang mga narinig. Nakinig ba kayo mga bata? Sagutin natin ang mga tanong. Una, sino-sino ang magkaibigan sa kwento? Sino na nga? Effie, JP at Ethan ang magkakaibigan.
Ikalawang tanong, saan nagtungo ang mga magkakaibigan? Sila ay nagtungo sa plaza. Ikatlo, ano ang ginawa ng magkakaibigan sa parke? Sila ay naglaro. Tama. Sino ang niyaya nila sa larong habulan? Niyaya nilang maglaro si Epi. Tama. Ikalima, anong dahilan bakit ayaw makipaglaro ni Epi? Hindi niya kayang tumakbo at mabagal siya. Ikaw si Epi, ano ang nararapat mong gawin? Tama, kumain ng samat at may sustansya. At ang huli, tama ba ang gawi sa pagkain ni Epi? Patunayan mo nga ang iyong sagot. Mali ang ginawa ni Epi. Very good. Ngayon, para sa ating gawain, isa para sa ating pagsasanay pa. Lagyan ng check ang mga pagkain dapat kainin ni Epi at X ang dapat niyang iwasan. Ice cream. Ano ang inyong sagot? Check or X? X. Next. Donut. X. Yun. Mga itlog. Check. Tama. Sunod. Pakwan. Check. Tama. Candies. Mali. Mahusay mga bata. Ngayon, lagi nating tandaan mga bata. Ang sakit ay maiiwasan kung ang tamang pagkain ang iyong pagtutuunan. Tumutulong ito upang maiwasan ang impeksyon sa ating katawan. Ang sobrang pagkain ng hindi masustansya ay nagdudulot ng sakit sa iyong pangangatawan. At sa ating pagtataya, isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng bawat pahayag at mali naman kung hindi. Ilagay sa notebook ang mga sagot. Number 1, ang pagkain ng di masustansyang pagkain ay mabuti sa ating kalusugan. Sagutan nyo nga. Ikalawa, kailangan ng ating katawan ang masustansyang pagkain. Ikatlo, ang mga pagkain tulad ng candy, chichirya, soft drinks at tsokolate ay nakapagpapalusog at nakapagpapalakas ng katawan. Ika-apat, maaaring magkaroon ng sakit ang isang batang mahilig kumain ng hindi masustansyang pagkain. At ikalima, nakapagpapatibay ng ngipin ang palaging kumakain ng candy. Nasaan ang inyong mga sagot? Tingnan natin mga bata. Tama. Ayan. Okay, lagyan ng check kung tama. Lagyan ng score. Ngayon, para sa ating takda, ating takdang aralin, lagyan ng check ang
ang wastong kulong ayon sa inyong lagyan ng check ang wastong kulong ayon sa inyong sagot sa bawat tanong ng madalas isang ready. Masagutan ito sa isang kasapi ng pamilya. Isulat ang kanyang tungkol sa inyong notebook. Narito ang mga tanong at narito rin ang mga sagot. Lalagyan natin ng check. Hanggang sa muli, mga bata, mag-iingat palagi. Maraming salamat.